Annyeonghaseyo mga beshi! So, ang video natin for today is a day in the life of being a contractual teacher dito sa Pilipinas at hindi po sa ibang bansa. Marami kasi akong napapanood sa social media na nagsishare ng buhay nila as a teacher sa ibang bansa. So, why not naman na mag-share tayo dito sa Pilipinas? So, dahil nga contractual tayo, kailangan nating magtipid. Ang ginagawa ko nga every morning na paggising is nagluluto ako ng breakfast at syempre ang aking breakfast ay yun na din ang aking babaunin as ulam ko sa school para makapagtipid-tipid naman tayo ng onte. Magkano lang naman kasi ang nasasahod ko bilang isang contractual teacher dito sa Pilipinas? Nasa government institution ako, hindi ako nasa DepEd, hindi rin ako nasa private school, kundi nasa higher education po ako. Ibig sabihin nun, college po ang tinuturuan ko. No work, no pay din po ako dito bilang isang contractual teacher. No benefits din po siya. And aside from that, every 6 months or every semester din po kaming nagpaparenew ng kontrata. So, ibig sabihin po nun, endo po kami. Kasali po kami sa endo. So, hindi po lahat ng teacher ay matataas ang sahod. Nakadepende po. At hindi rin po lahat ng nandito sa higher education nagtuturo ay ibig sabihin po nun ay mataas ang sahod. Depende po kapag ikaw ay permanent or nasa mataas kang position. So, ako, nakapagtapos na ako ng masteral pero until now, naghihintay pa rin po ng item para ma-permanent. Ganun yun. Kaya hindi lahat ng teacher matataas ang sahod. Kaya ikaw, mag-isip-isip ka na kung gusto mo pang mag-teacher o hindi. Kasi hindi ka lang teacher, magiging utility ka pa, magiging guidance counselor ka pa, magiging nanay ka pa. O diba? Sang ka pa. But, kidding aside, ang teaching talaga ay isa siyang passion. Hindi mo talaga iisipin yung sahod kapag gustong-gusto mo yung ginagawa mo or yung trabaho mo. Kaya nga naisip ko baka dito na lang ako hanggang sa pagtanda ko. Pero alam nyo ba, sa hirap ng buhay, sa hirap ng item, at sa hirap ma-permanent dito sa Pilipinas, naisip ko din mga ibang bansa. Ang dami ko kasing nakikita na teacher na nag-a-apply sa Thailand at sa Japan at sa ibang bansa. Kaya parang nainggit ako. Pero dumating din sa point na bumaba din yung confidence ko, parang natakot din ako. Kaya nag-stay na lang ako dito sa Pilipinas. Anyways, wala pang ang pasok kasi ongoing pa lang ang enrollment at nag-extend nga siya. Kaya habang wala pang mga estudyante, nag-clean up drive kami. Kaya yan, naglilinis po kami para ready na pagpasok ng mga estudyante. Next week, pasukan na, marami ng mga estudyante, back to normal na naman tayo, busy days na naman tayo, magtuturo na naman tayo every day. Pero alam mo ba, every day is bearable. It's because meron kaming mga superior, meron kaming mga heads na sobrang understanding sa sitwasyon namin as contractual at naiintindihan din nila yung mga pinagdadaanan namin. Kaya swerte pa rin kami kahit contractual lang kami dito. Dahil meron sila, lagi silang nagpapakain, nagpapamerienda, tapos andyan din silang nakaguide sa amin, lalong-lalo na si Ma'am Evelyn, and then yung mga pieces namin. Kasi sobrang bait talaga nila sa amin, I swear. And yun lang for today's video, a day in a life of being a contractual dito sa university. Reminding you guys na dapat anumang trabahong meron ka, mahalin mo kasi yun ang nagsusustain sa'yo. And that's all for today's video. Thank you so much for watching.